Oh, zero Y-hat. Type AC, clear the view. Zero, punta ka sa reg. Sa apps pala, I mean, sa mga Canon users. Para sa mga Casio users, ShiftStat. Yung mga EX users sa Casio, nasa options ba o apps? Basta, yung pindutan na option or apps, parang sa Canon. Let's go to Y-hat. Tadan! Hindi lang, class natatabunan lang nung ano, natatabunan lang yung X. Zero Y-hat yan, di ba? 91.96 kph. And ang Caltech solution naman ang pagkuha ng jam density. Jam density kj is equal to 0 exat naman. 0 kasi ang y mo, yung u, ano magiging value ng x? 0 na speed. O di ganun pa rin, type clear ko lang the view kasi natatabunan ng ano kasar itong ShiftStat, punta ka sa regression para Casio Carse Olympia ang tinutukoy ko mga calculator. Casio Carse Olympia. Ngayon, kung Canon user ka, apps yung tinutukoy natin. And speaking of Canon, ewan ko ba, matindi mag-sensationalize yung mga vloggers natin ng ano eh. Bida-bida sila ng Canon ng mabilis na yung processing, hindi pa naman approved ng PRC yung calculator nila. Ewan ko ba sa mga yun? Bida-bida sila, hindi pa naman approved ng PRC. Pero in fairness grabe yung marketing strategy ng ng Canon. Kasi ang daming na-convince agad na bumili. Samantalang alam niyo yung X-Structures na calculator, pinopromote niya yun, kaso kasi hindi pa approved ng PRC, pero aesthetic yung calculator na yun. As in, aesthetic. Zero ShiftStat. Pero ibang level yung marketing nung ano. Siguro dahil ginawa ng maraming memes itong processing ng Canon. Nakakaidlip ka kasi sa tagal. Shape solved, tulog, ang tagal ng sagot. And, syempre, idadagdag ko tong tanong na to. Idadagdag ko itong tanong na ito. In previous example, determine the capacity of the rural highway in one direction. Ano yun? Pag sinabing capacity, mga bata, capacity, ayan yung maximum flow rate. May iba-iba tayong pagsagot ng maximum flow rate na ginagamitan ng parabola. Pero 'di ba, naturo ko na sa inyo kanina na yung Qmax na yan ay equal sa Km times Um. Nangyayari ang maximum flow rate kapag ang density ay kalahati ng jam density at nagaganap ang maximum flow rate kung ang space mean speed ay equal sa kalahati ng free flow speed. Pwede mo nang diretsahin yan ng kj times free flow speed divided by 4. Or ganito, kj over 2 times u sub f over 2. Ayun na. Maximum flow rate is equal to kj. Magkano yung kj natin? 154.32 times the free flow speed is 91.96. Anong resulting unit neto dahil bilangan to ng sasakyan? Per unit time, that will be vehicle per hour. Alam niyo ba kung ano pang follow-up question nito? Darating na kayo sa punto na mag-a-assess na kayo ng 2,547.82 vehicle per hour. Darating na kayo sa punto na mag-a-assess na kayo ng level of service ng your road. Bibigyan mo ba kami ng example na ganun? Sige. Pwede naman. Level of service assessment of the road. Kaso class, meron ka ritong sige, bigyan kita ng 3.8. Bigyan pa kita ng isang tanong.
Bigyan pa kita ng isang tanong. Ito, 3.9. Itong, itong, itong scattered data natin ng relationship ng speed at saka ng density, yung example na yun, its traffic volume in the same direction where capacity were estimated was 2,050 vehicles per hour at a particular period. Determine the level of service ng highway. Kung hindi ako sure kasi hindi ko na-interview ng kumpleto yung mga pumasa minsan sa board exam. Pero sa pagkakakilala natin kay Engineer Dakay, kahit ano ay pwede niyang itanong sa exam. Meron kasi tayong assessment, meron kasi tayong computation ng volume capacity ratio or flow rate, siyempre flow rate capacity ratio. Na ang symbol ko, flow rate capacity. Sa textbook, ang ginagamit nilang letra para dyan is V over C. Kung bibigyan mo siya ng designation symbol, V over C, parang water cement ratio. Di ba yung water cement ratio, mass ng water over the mass ng cement, water cement ratio. Kaya W over C, W slash C ang symbol niya. So bale, meron tayong quantity para sa evaluation ng level of service ng kalsada. Ayan, ganyan ang symbol. Pero, pwede ko naman niyang i-denote ng ganito, yung actual flow rate ng kalsada over the maximum. O, anong given dito sa problem na to? Given. Considering yung mga unang data na sinolve natin, kung ang traffic volume mo daw ay may capacity na ganito, edi yung actual Q mo ay 2,050 vehicle per hour. At sakto naman kakasolve lang natin ang capacity. Yung Qmax, ito, copy-paste ko lang ito. Nasagot na natin yung Qmax na 3,547.82. Masasolve na natin mga bata, di ba ang hinihingi ay level of service, LOS. LOS. For the solution, computin natin ang V over C or itong Q over Qmax. This is 2,050 vehicles per hour divided by 3,547.82. Ang sagot ay 2050 divided by 1,547.82. Ang sagot ay 0.578. Ano yan? Sana ang tinanong na lang volume, volume capacity ratio. Class, sa kasamaang palad, ito ang hindi natin sure. Kung bibigyan kayo ni Engineer Dakay ng examiner ninyo, hindi natin sure kung bibigyan kayo ni Engineer Dakay ng criteria for judging na ito. Ayun, according to Ministry of Public Works and Highway 9, lumang-luma pa nga eh. Sa mga nagtatanong kung anong itsura ng sasakyan na yan sa level of service, tingnan mo to. Sa level of service A, nagaganap ang speed na free flow, ganito kalayo sa isa't isa ang mga sasakyan. Itong images na ito na makikita nyo sa internet, pwedeng imagine nyo rin na ganyan ang literal na distansya ng sasakyan, free flow. Ito, reasonably free flow, yung layo na yan. Merong letter Z, tulog ba yung mga driver? LOSC is a stable flow. Stick, di ba? And LOSD, approaching unstable flow. LOSE, unstable flow. LOS5, force or breakdown flow. Pag tumingin ka sa Waze, ang mga nababasa natin ay light, moderate, di ba mga ganun? Standstill. Kaya nga daw, dapat tulungan mo yung yung mga biyahero, yung mga motorista, sa pamamagitan ng pag-reflect ng experience mong speed. Gamit yung app na yon para ma-monitor nga yung kung standstill, kung heavy, moderate, ganyan, something like that.
Ganyan ang itsura ng level of service. And itodo ko na galing sa libro ni Ricardo Sigua. Pero grabe naman kung ganito yung magiging question sa board exam mo, no? O, ganyan yung description ng level of service. Free flow with low volumes and high speeds, drivers are virtually unaffected by the presence of others. There are no restriction in maneuverability and speed. Okay. Wala na akong pake dyan sa description na yan. Kayo nang bahala ang umunawa basta ganito ang itsura niyan sa figure. And from the value of the volume capacity ratio 0.578, ibig sabihin ang level of service ng kalsada na ito ay LOSC. O ha? Ano yun? LOSC. Ayan o. Naglalaro sa pagitan ng 0.51 to 0.7. Ang iyong. That's it. And now, punta tayo sa module mo. Punta tayo sa module mo para unawain naman ang bagong topic. Which is the accident rate. Sa accident rate, mga bata, sa accident rate, ayun na, inatouch ko na yung mga kakailanganin mong mga documents, LOS. Hindi nga kasi natin sure kung babanatan ka ni Dakay ng walang criteria for judging. Sa accident rates, karaniwan kasing sa intersection nagaganap yung mga aksidente. Kaya tuloy, laging nakamonitor sa mga intersection yung bilangan natin kung nakamamatay, pamatay ba, or may injure lang or ang pagkaka-aksidente ng mga drivers natin. So ito yung intersection ng roads, your roads. At minsan may considered tayong segment sa bilangan ng aksidente. Ito yung segment. O ano ngayon? Class, actually, pwede namang dimensional analysis lang ang pagsagot ninyo ng accident rate. Bakit ano ba dapat ang unit ng accident rate? Eh di ano, dami ng accident sa dami ng sasakyan na dumadaan sa intersection na yan or sa segment. Bale, parang ang expected unit natin ng accident rate ay number ng accident per unit ng vehicle. Okay. Kaso, mga bata, ang karaniwang tanong sa accident rate kasi parang yung probability or yung statistics recording ng dami ng sasakyan na dumaan na sa isang segment or sa isang intersection, pwedeng daan-daang libo na or milyon-milyon ng sasakyan ang dumaan doon sa kalsadang yon bago pa magkaroon ng aksidente. Ay, ano ibig mong sabihin? Kaya po, sa halip na per unit vehicle, sa halip na per unit vehicle, ang accident rate measurement, ang ginagamit na unit, mga bata, ay accident per million vehicle. Ayun ang favorite nating measuring unit. O paano na? Dinedenote natin ang accident rate ng capital letter R. So, i-derive natin ang formula na minamemorize
ng mga tropa natin. Capital letter A ang bilang ng accidents. And hindi ka binibigyan, mga bata, ng diretsyong hindi ka binibigyan ng diretsyong, supposedly dapat 'di ba meron kang ano, dapat meron kang, bilang ng ano, eh, ng number of vehicles, eh, 'no? Para pang, ayan literal yan na ano, so parang pumapatak na ang direct computation ng accident rate is the number of accidents divided by, number of vehicle. Tapos saka mo na lang iko-convert yung number of vehicle in terms ng million entering. Kumbaga, iko-convert mo yung vehicle mo ng million. Parang ano, sa time na kung naka-seconds, kung naka-seconds ang per unit time mo, gagawin mo siyang year or century, ganyan. Eh di ba para makapag-solve tayo ng number of vehicle, ang ginagamit nating parameter is the flow rate. From flow rate or volume na Q, ito ay equal sa number of vehicles divided by time, right? And T. So, bale, number of vehicle ay equal sa flow rate times T. And merong isang sikat, no, na behavior or characteristic ng roadway na sumusunod sa unit ng flow rate, which is, ano ito? Tama, ang isang sikat na flow rate quantity sa property ng kalsada ay etong average daily traffic. Ang average daily traffic, mga bata, ay bilang ng sasakyan. Lagyan natin, average daily traffic. Ito ay bilang ng sasakyan sa loob ng isang araw. Kaya nga siya tinawag na average daily traffic eh. Dami ng sasakyan. Okay? Ngayon, pag kinombo-kombo natin, balikan natin tong ano. Kasi baka meron kayong makitang formula, i-memorize nyo as is, inunawa nyo lang sana yung ano, dimensional analysis nun. Kasi nga naman, bilangan lang naman. Bilangan lang naman ng aksidente sa dami ng sasakyan na dumaan doon. Oh. So, edi capital letter R equals accident, number of accident. Ngayon, di ba, hindi ka bibigyan ng dami ng sasakyan kasi ang recording ay average daily traffic. So to calculate the number of vehicles, o di ano lang, meron ka ritong flow rate times the time. Flow rate times the time. Kaso, ang daladalang expression, mga bata, ang expression nitong volume or flow rate na to ay naka-average daily traffic. Naka-average daily traffic to. E di per unit ano yan? Per unit time, which is per unit time na day. I-multiply yan sa duration na karaniwan sa problem solving neto ay naka-years. Pero naka-per day itong flow rate mo. Paano yun? Class, ito na. Kapag in-introduce ko na, introducing all conversion factor. Introducing all conversion factor. At hahabulin ang resulting unit R in accident, bilang ng accident per million vehicles. Habulin na natin. Ay, teka lang. Speaking of million, hindi pala million lang ang tinutukoy dito. Accident rate per million. Tama, million pala.
Million nga, hindi 100 million, pero pwedeng mag 100 million, depende sa trip ng examiner mo. Halimbawa, million vehicles lang. Dami ng aksidente sa loob ng million vehicles. So ito na, i-derive natin yung formulang mini-memorize ng mga tropa nating hindi marunong kasi 'di ba, si A ang dala-dalang unit nito ay accident, okay? Ngayon, si average daily traffic kasi, ang dala-dalang unit niyan ay vehicle per day. Eh, merong sasabihing duration na naka-express in terms ng years. Kaya lalagyan mo 'yan ng conversion factor na eto ilagay ko rito yung unit ni A na accident. Ax na lang, Si average daily traffic, 'di ba iko-quantify nga yung number of vehicles na dadaan? So bale, dapat per unit time na year. So ang conversion factor natin ay 365 days sa loob ng isang taon, right? O yun. And then, edi ang dala-dalang unit na ng average daily traffic or yung flow rate ay vehicle per unit year. No, per year. Vehicle per year. Mag-i-specify sa problem ng duration ng observation ng dumaan na sasakyan doon sa intersection or sa segment. At ayun yung T natin, letter T. Ng ibang libro, ang gamit nilang symbol ay capital letter. Kasi yung capital letter N kasi natin, saka yung N na maliit, number of vehicle na yun eh. E di ano, T, gusto mo T sub Y. Or kaya, capital letter T na lang. Capital letter T na naka-express in terms ng years. But wait, di ba dapat ang denominator ay million vehicles? Lalagyan pa natin ng conversion factor ang vehicle na yon. Dapat ma-convert mo yung vehicle na ito ng million vehicle. Bale ganito. Ang 1 million vehicle ay 1 million nga naman. Ano yan? Hindi kasi babasahin siya ng million vehicle. So tama naman na ang 1 million vehicle na designation ay katumbas ng numerong 1 million. What? Pareho yun ah. Kasi nga, gagamitin natin yung salitang million vehicle. So may unit na ganong pagkakasulat. Okay? O, ito na. Ito na yung formula. Tignan mo nangyari. Yung 1 million pupunta sa numerator. O, accident, number of accident, pupunta yung 1 million sa numerator. Okay? Divided by average daily traffic, ADT. Tapos, ito yung conversion factor na 365. Then, yung mga nakikita ko ng ibang reviewer, capital letter N ang ginagamit nilang duration dun sa pinag-obserbahan na intersection. So, ayun. Kung sa intersection, binibilang lang talaga yung aksidente. O ito, para to sa intersection. So, nasa sa inyo kung i-derive nyo lang siya based on dimensional analysis or kaya, i-memorize nyo to. Pero take note, ano lang to ha, accident rate, yung capital letter R dito is accident rate. Naisulat ko na ba siya dito? Accident rate per million entering vehicle. But wait! So for intersection, ganyan yung, kumbaga, medyo konti lang daw kasama. Mga konti, million na nga yan. Hindi. Konti kasi yung sasakyan na mabibilang doon sa intersection kasi gatuldok lang ang inoobserbahan. Ngayon, kung ang oobserbahan mo, para sa road segment, yung dinirawin ko kanina, road segment or your road segment or road section, mahaba-haba ito, di mas expected na mas maraming sasakyan ang dadaan dyan. Ang ginagamit daw class na computation na itong accident rate is itong accident rate
per 100 million. What? Ano yan? Ba't ganyan? 100 million entering vehicles. At dahil merong segment or haba ng kalsada na kukuhanin, no? E di per ano, per length. Length of road segment. Depende kung anong unit dinadala nung segment, kung naka-kilometer or naka-mile kung English. O ano mangyayari sa formula? Ang plot twist ay ganito. Ayoko nang ipakita ang dimensional analysis. Dapat nga baguhin ang symbol niyan eh. Kasi yung capital letter R natin ay bilang lang talaga ng aksidente pero walang per unit length. So bali ito ay magiging 100 million. 100 million. Kasi nga 'di ba pinaliwanag ko yung sa conversion. Tapos didividean mo lang yang bilang ng aksidente para sa pag dumadaan na 100 million na vehicle, i-divide mo lang siya sa segment na kinonsider dun sa distansya ng dalawang intersection. Kung ayan yung inobserbahan na, itong drawing ko na to, yung inobserbahan na bilangan ng ano, ng mga aksidente. Naiintindihan nyo ba yun? Okay na? And syempre, dahil nag-effort akong i-derive yan, yung accident rate na yan, nag-effort akong, class hindi ko na-elaborate to. Pinakita ko na nga yung conversion factor ng ano eh. Nilagay ko na nga yung pagpasok ng mga numero dyan eh. Ang plot twist lang netong pangalawang quantity na ina-apply sa road segment, dinidivide lang siya dun sa length na dinadaanan niya. Bilangan ng aksidente sa ganito karaming dumaan na sasakyan per unit length. Yung segment considered na binilangan ng dami ng aksidente. Pero 100 million na yun. Okay na. Ikaw, pakita mo. Ikaw na lang yung ano, paglagay ng conversion factor. And itong average daily traffic, a significant flow rate quantity. Bilang ng dami ng sasakyan na dumadaan dun sa section na yun ng kalsada. And may mga reference, may other reference na gumagamit ng letter N dito. Number of years. Pero kinapital T ko na lang. Kasi kanina ang gamit ko mga T na maliliit eh. Dun sa headway natin, time headway, T na maliliit. So kapag bultuhan na ano, oras, time, in years, capital letter T. And also, meron din tayong assessment na tinatawag ng severity ratio, kung gaano katindi ang aksidente sa kalsada. Ano yan? Denoted as SR. Di ba nag-shopping kayo dyan? Yung iba sa inyo, nag-shopping sa SR. Nye! Ang severity ratio kasi class, kapag pag may na-aksidente at may nasugatan, tapos may namatay, ayun talaga yung severe kind of accidents. At ang hindi severe, yung nasiraan lang ng mga sasakyan. Hindi nasugatan at hindi namatayan ng mga driver or passengers. Kaya, ang severity ratio ay may formula lang ng etong F, ayan yung mga fatal accident. Plus, bibilangin mo lang yung mga aksidente na may injury. So may mga nasugatan, naputulan ng paa, pero buhay pa. Ayun, mga severe yun, severe case. Nasugatan, nabasagan ng ano, ng buto, napunitan ng, wag na natin ituloy. Divided by yung kabuang instances ng pagkakaroon ng, yun, yung sa accidents, yung may namatayan, may nasugatan pa rin, at etong wala namang namatay or nasugatan, mga property damages. Denoted yun as P. So ano, mga accident, ano yan, counting of accidents na fatal, F, fatal, accident, I, injury. Accident resulting into injury. Injury na lang. Tapos ito, accident resulting to property damage. Property.
Kaya letter P. Ayun. Pwede mo rin niyang i-memorize, severity ratio. Kasi ang malala, may nasugatan at saka may namatay. Okay, and with that, kuhanin natin. Kunin natin tong problem na to, si board exam, November 2016. Ang dami ng aksidente sa loob ng 5 taon recorded in a certain section of a highway is 5,432. Dami. If the average daily traffic is 476, determine the accident rate per million entering vehicle. So malamang ano to, dahil walang road segment or section, ito ay applicable lamang para sa intersection. At hindi mo na ako masisisi na ginagamit ko na ang derived formula na to kasi ako naman ang nag-derive. Accident times 1 million divided by average daily traffic times 365 times the number of years nung recording ng mga aksidente na yan. And lista-lista ba natin? Direct substitution, ang number of accident ay 5,432. Ang average daily traffic mo ay 476. Ang unit talaga niyan ay vehicle per day. At ang iyong T or N sa ibang reviewer ay 5 years. Pero ayoko nang i-include ang mga conversion factor dahil sinettle ko na ang lahat ng yon. Wag mo nang ipaulit. Capital R is equal to 5,432 times 1 million divided by average daily traffic 476 times 365 times 5. Tadan! Wala ka ba diyang example ng road segment? Wala eh. Basta ano lang yun, magiging 100 million lang yun. Magiging 100 million lang yun at saka madidivide mo lang dun sa length na dinaanan. The answer is 6,253.02. 02. Accident per ayoko nang isulat yung unit, ang haba. Basta ang unit na dala niyan ay accident per million entering vehicle. Accident. Or kung gusto mo, masyado kang OC, obsessive, compulsive, ganito mo yan isusulat. Ax. Million de. Million de. Ganyan. Accident. Million de. Ayan yung rate. Accident rate. De. Susunod. Class, 1 p.m. ang ano nyo ha. Naka-offset tayo, 11, 12, 1. 2, 3. Ay, ang resume pala natin is alas 2, 3, 4, 5. Alas 5 ang tapos ng turo ko. Susunod, ito na, sukatan ng sukatan. Ito pala yung meron pala tayong problem na nag-consider ng section kaya makakapag-present tayo rito ng accident rate per 100 million vehicle. Uy, lumalabas na sa board exam. Akala mo ba itong mga pinagtuturo ko dito? Lumalabas yan sa board exam. Shocking nga yung na yan eh. Meron daw section, 20 mile section. Para namang hindi pang Pinas to. Bakit 20 miles? 20 mi. Kung magtatanong ng accident rate per 100 million vehicle per unit length, pang-divide natin yan mamaya. Yung 20 miles na yan.
Of the Cavite Coastal Road had the following reported accidents, including property damage. Only accidents. Ayan, PDO, property damage only. Taong 1980, tatlo namatay, injured 40, property sira 110. 1981, lumang-luma ah. So napakadaling sagutin ng unang hinahanap, SR, severity ratio, and R. Dapat may hiwalay tayong symbol for ano, no? May hiwalay tayong symbol for accident rate ng per unit length. Pero R pa rin kasi sa mga reference natin eh. Gusto mo i-R prime yan? Gusto mo i-R prime yan? May iba lang. Kasi intersection, segment, R prime. So to solve for number 11, ito ay simpleng SR equals fatal plus injured divided by pinagsama-samang bilang ng aksidente na may namatay, may na-injure lang, at may nasiraan ng sasakyan, property damage. So to solve for yung mga F, yan F, summation ng ano lang yan, summation ng mga fatal. Ito, sa table na ito ang iyong summation ng F. Summation ng yan yung F mo. Summation of F. 3 plus 1, 9 plus 15, 24. And sunod, ito yung summation ng injury. Mahirap na i-mental yan. I-add na natin. 40 plus 52 plus 60 plus 74 plus 96. 322. At ang mga nasiraan, summation of P na lang. Summation of property damage, 110 plus 215 plus 170 plus 250 plus 160. 905. Okay? And yung average daily traffic, mga bata, taon-taon, may nagtataka bakit daw average daily traffic di ayun yung ano, yung sa, kung may recording ng dami ng sasakyan sa loob ng isang taon, di kung ilang million yon divided by 365, ayun yung average daily traffic. Per day na yung unit of measurement nung sa time. So para lang makuha natin yung pang-substitute later, mamaya na nga yan, average daily traffic, di pa naman kailangan yun sa severity ratio. So summation of F is 24. Summation of I is 322. And the property damage, P, summation of P, which is 905. Ayun na. Direct substitution. Dali pala niyan. Severity ratio is equal to fatal. Ang severe case na accident ay may namatay at may nasugatan. 24 and 322 divided by yung buong aksidente. 24, 322, and 905. The answer is severity ratio is equal to 24 plus 322 divided by 24 plus 322 plus 905. Bush. Ang sagot ay 0.277. Yun lang, wala tayong criteria for judging. Sino merong hawak na itong ano? How severe is this? Isang taon, 3 lang ang namatay. Siguro hindi ganun ka-severe. Or yung aksidente na yan dahil total incidence of
of accidents is 322 plus 905 plus 24, 1,200. Ano lang, parang ano lang, based on our assessment lang. Based on our assessment lang, kasi wala tayong libro ng parang yung sa level of service ng comparison ng actual flow rate and the maximum flow rate. Gusto rin sana natin na ano, ma-check na, ay, delikado na yung kalsada mo na yan. Ipagawa mo na yan. Wala akong libro ng ano eh, yung para masabi kong kailangang ayusin na yung libro na yan. Pero malamang, kaya nga may ganyang parameter, ina-apply yun kung kailangan na bang baguhin yung design mo, kung kailangan ba ng channelization, kailangan ng stoplight, kailangan ng traffic enforcer dahil super dami na ng mga na-aksidente, namamatay at nasusugatan. Okay? So, yung number 12, accident rate, hindi ini-specify kung anong expression. Ang labo nga rin nito eh, no? Medyo mahirap ang gantong delivery. Pero, ang logic na papaganahin mo, dahil binigyan ka ng 20 miles, ito ay applicable sa segment. Okay? At hindi intersection lang. I-divide natin yung, kumbaga yung rate, accident per 100 million entering vehicles dun sa segment. Pag nakuha mo na yan, i-divide mo pa sa length ng segment para makuha yung accident rate per 100 million entering vehicles per unit length of the section or road segment. So the formula, hindi mo na naman ako masisisi nang gagamitin natin directly itong formula na to. Kasi dinerive, tapos di ba inimbentohan natin ang symbol na R prime? Kasi pareho sila eh. Pareho sila ng accident rate per million entering vehicle eh. Pwede ito na, accident rate times 100 million divided by average daily traffic times 365. Alam mo ng conversion factor yan Ilang taon na naganap yung bilangan ng aksidenteng yan, capital letter T. At dahil R prime na per unit length of the segment or road section, ilalagay natin dito yung L na naka-miles, 20 miles pa nga daw. Pero wala pa tayong value ng average daily traffic. Don't panic, ayan ay average lang ng 5 recordings dito. Ayan, most probable average daily traffic lang yan. Simply taking the summation of the average daily traffic, ADT, divided by T. Ano yung T? Parang 5 trials. 5 na nga lang. 12,000 plus 12,500 plus 16,000 plus 13,500 plus 14,000. Ay, di kasya. Plus 14,000 divided by 5. Tadan! Average daily traffic is equal to 12,000 plus 12,500 plus 16,000 plus 13,500 plus 14,000 divided by 5. The average daily traffic sa loob ng 5 taon ay 13,600. Anong unit niyan? The per day. Pero minsan, understood na sa atin yung unit ng average daily traffic kahit hindi mo isulat kasi nga, ang description niya ay ADT, average daily traffic. Dami ng sasakyan. Okay, per unit time, per unit day, per day. Ngayon, class, ang tanong, anong aksidente ang inilalagay dito? Kasali ba
pati yung property damage kasi automatic understood na aksidente na yung may namatay at saka may nasugatan. Ang tanong na lang, ang pagsagot ba nitong capital letter A natin, isasama ba diyan yung mga nasirang sasakyan? Ano? Class, ang mga pagsasama-samahin lang ay etong may namatay at may nasugatan lang. Oh, 'di ba aksidente naman yung ano, hindi na mas ano, mas significant yung ano, yung may, buhay na naapektuhan. Yung nasiraan, ayun yung sa computation, eh. Alam ko aapila ka, "Bakit? Mamomroblema din naman ako dahil sa gastos na mangyayari, gano'n. Ayun lang ipapabilang sa'yo, yung fatal lang saka injury. At ang total ng fatal at saka ng injury ay, 24 plus 322, that's 346. I-substitute na natin ang, inimbentahan natin ang formula na R prime. Accident is 346 times 100,000,000. 100,000,000 divided by average daily traffic 13,600, 3,365. At yung panahon, medyo tricky siya kasi hindi direktang sinabi sa'yo kung ilang taon ang pangyayaring ito. Di ayan 1980, 1981 hanggang 1984, 5 taon 'yun. At baka makalimutan mo, ito ay may road segment na 20 miles. Tadan! Ayun na 'yun. Ayun na 'yun. 346 times 100,000,000. 30,600 times 365 times 5 times 20. The answer is 69.7. Then sa magtatanong kung ano ang unit na dala-dala nito, pwede naman nating gawan. Ang unit na dala-dala niyan ay ano, accidents per million. Ganito na, 100, paano gagawan ko yun ng symbol? Ganito, HM, 100 million the times mile. Ayun ang unit niya. 100 million vehicle mile. Siyempre mamumultiply na yun kasi may denominator. Nasa denominator yung ano yung unit na distance. So, ayan. Di ba may denominator unit ka na 100 million vehicles or 100 million vehicles. Not the number, but the wording 100 million vehicle. Ayun. Okay, class. Ang susunod na topic sa module natin is about the banking of curves. Ang tanong ko, class, na-discuss na ba to? Desdir, ikaw nga sumagot. Na-discuss ba to dun sa surveying ninyo? Yung super elevation and the friction factor. Mr. Desdir, ikaw nga sumagot dun sa tanong ko. Olugin, or ikaw, Mr. Olugin? Uy. Hindi po, sir. Hindi. So talagang isasama natin sa discussion. Kasi highway and railroad and transportation engineering to. Sa banking of curves, ipapaliwanag ko etong tungkol sa relationship ng super elevation and friction factor. Ay, teka nga mag-internet ako rito. Gusto kong kumuha ng magandang magandang picture ng sasakyan. Sayang naman ang wifi ng kapitbahay kung hindi natin magagamit. Gusto ko ng image ng car vector
front view. Ayan, o, di ba? Panis. Stay in brown. Copy. O ha? Saan ka pa? Bakit wala tong rotation? Kaasar naman to. Oo nga, ayun, may rotation pala. Ayan. So, ang reason kung bakit merong banking or super elevation ang ating sasakyan, eh kasi kung mawawala yun, lalo na yung mga F1 race, no? Grabe, 100% ba or greater pa na gradient percentage ng super elevation yung pagkaka-incline nung sasakyan o ng kalsada pala. Inabot din naman natin to sa dynamics of rigid bodies eh, di ba? Ito yung tangential velocity at meron kang normal acceleration papasok paloob. Ito oh, papunta sa center ng circular road. Ito yung normal acceleration natin. Centripetal acceleration na equal sa v squared over the radius of curvature. At dahil dyan sa acceleration na yan, sabi nga sa Newton's second law, merong puwersa dahil dun sa pag-accelerate na yun. At dahil nasa circular motion yan, merong papatalsik na tinatawag nating centrifugal force. Centrifugal force ay equal sa mass times normal acceleration, mass times v squared over r. Okay? And also, merong timbang etong ating sasakyan. Ayan, sinisettle ko na yung free body diagram natin. Sinisettle ko na ang ating free body diagram. This is our capital letter W. And then, dahil masyadong dominante or malakas ang centrifugal force, kung iniisip mo na dadaos-dos itong sasakyan na ito para bumagsak papunta sa center ng road or center of the curvature, nagkakamali ka. Ang ma-activate na direction ng friction ay pababa at hindi pataas. Ito, frictional force at itong normal force mo. And ang resultant ng friction and normal force na yan ay itong i-denote natin na capital letter R na galing sa normal force. Ang tawag natin dito ay angle of friction. Ano yan? Ano pinaggagawa mo dyan? Angle of friction. Ito, sa geometry, dinedenote lang natin ito ng theta, the inclination of the banking. Pero, kilala natin yan sa tawag na super elevation. Ito yung masakit pakinggan na E1. O ano yan? At kapag dinrawing ko nga, di ba sabi, no? Nag-statics na ba kayo? Nag-statics na kayo, hindi pa? Uy, nag-statics na kayo? Uy, magta-time na. Hindi kasi, sa halip na magkompleto ako na configure ng mga angle-angle dito na perpendicular, ang technique na lang para mai-translate mo rin yung theta na to sa perpendicular axis. Pag ako nag-drawing ng, sa horizontal axis na to, pag ako nag-drawing ng perpendicular doon, at sa inclined axis na to, at nag-drawing ako ng perpendicular line doon, yung theta na to na nabuo, siya rin ang magiging theta na to. Kaya, para hindi na ako magpakapagod na mag-prove agad-agad, ito ay theta-theta mo. Ano yan? E di ito na, gawin ko na yung vector triangle. Plus, the vector triangle, na itong banking ng curve natin, meron tayo ditong pababa. Meron tayong pababa.
na puwersa, timbang ng sasakyan na equal sa mass times acceleration due to gravity. Yung acceleration na papasok paloob sa center ng circle ay patalsik. Ito ang iyong centrifugal force, CF. CF na equal sa mass times acceleration or mass times v squared over r. And ayusin ko na itong ano, 'di ba merong vertical axis dito. Ipapareho ko lang rin ang pagkaka-incline nito. Copy. And ayan, pagkaka-incline rito. Paste. And this is our the direction. We can see here na magko-combo itong ating we can see here na magko-combo itong theta at saka angle of friction. Para masagot yung coefficient of friction from the angle of friction. This is your theta plus phi. O ano yan? Isara mo lang. Vector triangle yan eh. And from transversal concept sa geometry mo, parallel lines itong vertical axis na ito at saka yung vertical direction ng weight. This will be your theta plus phi. Ano yan? Anong dinederive mo dyan? Itong formula na tinatawag nating sige, lagay ko. Tangent combo of theta plus phi is equal to opposite. Ito yung resultant force, no? Opposite centrifugal force over the weight. Ang centrifugal force mo ay mass times v squared over r and the weight is mass times acceleration due to gravity. Ito class, pinapangalanan or tinatawag din natin itong impact factor. Impact factor, IF. Na v squared over gr. Yan, may formula ka na. Pero, dito sa formulang to, ipinapakita ko yung relationship ng the theta at ng phi sa iyong trigonometry. May time pa ba? Class, mamaya na nga lang natin tutuloy. Lunch break na. If you want this progress ng pagsulat ko, i-forward ko muna sa kaklase nyo. Ikaw na bahala. Yung mga estudyante ko sa Perps GMA, i-forward nyo to sa GC ninyo. Di ba kayo naman tong nasa ano, yung retaining foundation retaining wall. Kayo naman to eh, no? Doon na lang kayo magkita-kita. Ayan, specialized course, foundation retain. I-forward nyo na lang yan